Sa today's vlog, magbibigay naman tayo ng tips para sa mga kababayan natin na first timer mag-OFW, mag-work sa isang construction firm, engineer ka man, staff o skilled. Tapos na yung mga requirements mo, naghihintay ka na lang ng flight schedule mo at nagpi-prepare ng mga dadalhin papunta dito sa job site. So para sa iyo, itong mga tips ko, sana makatulong kahit paano. Itong mga tips na ibibigay ko ay mga bagay na dapat included din sa mga dadalhin mo pa. At dapat huwag mong kakalimutan dahil napaka-importante ito pag nandun ka na sa job site. Una sa listahan natin ang clothing. So magdala ka lang ng 2 pirasong jacket. Alam naman natin na napakalamig dito sa Middle East during winter. So magdala ka rin ng 5 piraso ng long sleeve. Kakailanganin mo yan sa pang-araw-araw mong trabaho sa job site. Magdala ka rin ng sombrero tulad dito. So kailanganin mo yan paglabas ng bahay, paggagala ka sa labas, dahil alam naman natin na napakainit dito sa Middle East pag summer. So kailangan mo rin ng protection para sa ulo mo. Magdala ka rin ng face cover. Protection mo yan sa sunstorm, sa mukha mo during summer dahil napakainit dito. Magdala ka rin ng arm stocking, protection mo sa braso mo pag magja-job site ka. At magdala ka rin ng shade. So kailangan natin proteksyonan yung ating mga mata sa matinding sikat ng araw. At syempre, dala ka rin ng 2 piraso ng shoes. So yung isa pang trabaho mo, yung isa gamit mo sa pag-exercise. So importante sa ating mga OFW mag-exercise, mag-jogging or mag-gym. So yan ang puhunan natin. Dapat manatili tayong healthy, proteksyon sa ating sarili at proteksyon habang tinutupad natin yung mga pangarap natin. Pangalawang tips natin, yung mga gadget accessories natin. Huwag mong kakalimutan na magdala ng extra charger para sa iyong phone o sa iyong tablet. So, paano kung masira yung una mong charger, tapos malayo ka pa at nasa desierto yung trabaho nyo, hindi ka kaagad makakapunta ng bayan. So, ang hirap naman pag lagi tayong manghihiram. At huwag mo rin kakalimutan ang earphone o headset. Importante yan. Paano kung gabi, matutulog na yung kasama mo at gusto mo pa mag-browse sa internet sa iyong cellphone. So, paano ka makakapanood ng video na hindi may didistract yung kasama mo? So, respect lang sa kasama natin. So, kailangan magdala ka rin ng earphone na extra para kung masira man yung una, meron ka pang extra na magagamit ka agad-agad. At pangatlo sa ating listahan ay ang personal things. Kasi hindi naman natin alam kung pagdating natin sa job site ay may malapit na tindahan o may tindahan sa loob ng kampo na pwede natin bilhan. Kaya ako nagdadala ng ganito mga personal things. Nagdadala ako ng mga ilang piraso ng sabong pampaligo, shampoo, toothbrush, toothpaste, pang shade, perfume, at deodorant. So yan lang yung mga personal things na una ko muna dinadala, piniprepare na hindi dapat mawala sa aking luggage. Dahil nga sa construction ng trabaho natin, minsan na-assign tayo sa gitna ng disyerto at napakalayo sa bayan. So pang-apat natin ang medicine. So importante yan. Magdala kayo ng mga common medicine na madalas natin gamitin pag tayo nagkakasakit. Alam naman natin na kakaiba ang weather condition dito sa Middle East kumpara sa Pilipinas. So hindi maiiwasan ang iba sa atin ay posibleng magkasakit sa pag-adapt sa bagong temperatura ng paligid, lalo na ang trabaho natin ay sa construction. At pang-5 sa ating listahan ay ang food. Dapat may dala kayong food na matagal ng expiration, like biscuit, like yung hopya, tumatagal ng ilang araw yan. So baka kasi dumating kayo dun sa camp nyo, sarado pa yung kainan. Halimbawa dumating kayo ng 8 AM, so wala nang, sarado na yung ano niyan, yung inyong catering o yung inyong mess hall. So syempre galing ka sa travel, gutom ka. Ngayon kung may dala kang extra food like biscuit, hopya, so pwedeng kainin mo yon habang naghihintay ka ng lunch. So kahit pa paano, maiibsan yung gutom mo sa yung pagod mo. So huwag nyo kakalimutan magdala ng extra food like biscuit or hopya dahil matagal naman ang expiration yan. At panghuli sa ating listahan na huwag nyo kakalimutan, magdala kayo ng extra money, kahit mga 5,000. Pagdating nyo sa airport, pwede na kayo magpapalit ng local currency kung saan bansa kayo pupunta. Like Saudi Arabia, pwede ka na magpapalit sa airport ng Saudi Riyal. Kakailanganin nyo yung pera, pocket money, kasi pagdating nyo ng airport, kailangan mo na agad bumili ng SIM card, kailangan mo na agad mag-recharge o mag-load. Kasi required dito sa Middle East ang mobile number. Kakailanganin mo ang mobile number sa mga transaction and documents mo dito sa Middle East. So, bakit 5,000? Sobrang mahal naman para sa SIM card. So, yung 5,000 na budget mo, hindi lang sa SIM card yon. Pagdating mo dito sa kampo, syempre, mga kailangan ng mga personal things mo pa, like timba, like hanger,
like tabo, gagamitin sa pampaligo. So, magagamit mo yon pagdating mo dito, yung extra pera mo. So, ito lang yung mga tips na maisishare ko sa inyo na nagagamit ko, ina-apply ko sa sarili ko pag umalis ako papunta dito sa Middle East. So, kung may gusto pa kayong idagdag, ay comment nyo lang dito sa baba para naman mabasa ng mga viewers natin at nang sa gayon ay makatulong din kayo. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na.